ang iyong nararamdaman? Ano ba ang tamang batayan upang tayo'y pakinggan? Dapat mataas ba ang iyong pinagmulan? Kahit nasasaktan ang aking sarili, pilit na itinatago at walang sinasabi. Puso ko may nagturugo, ya'y di kita ng iba. Basta ang mahalaga, bayan ko'y masaya. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Maging kayo ay may pangarap sa bayan, ang makatulong sa kapwa, kung magbigay karangalan. Kahit maging sino ka man, lukha o mayaman, kung para sa bayan, sabay tayong lalaban. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Kung pili mo tingog ang katauhan, tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Lalaban ako, lalaban ako. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Lalaban ako para sa Pilipino. Mayroon ko mga pagkaranda namo, yung mga pagpaminaw. Bayan ko, Tingog sa iligan. Mayroon po sa ating mga pagpaminaw din sa dakbayan sa iligan, sa kasilinganan nga mga lalawigan, syudad ug mga kalungsuran din sa Mindanao ug Kabisayan, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga naminaw kanato via the internet sa audio-video live streaming sa RMN Iligan Ustream. Maayong udto kaninyong tanan. Atong opening song, Pambansang Kamao. Tanaw aham kagranaw hapon Panyero. Ato ni Red Prospero. Maing ito Panyero o maing ito sa ato mga suki ng mga tigpaminaw no, ng atong tulungan tingog sa iligan. Diwara ko sa kumang sa kasilingan. Kasilingan na. Di sa mga kasilinganan na kay Ito po mahal-mahal man ang kami ni Bruda Raxon Tanio dito mo sa ilani sa tresurero na to sa Central Democratic Party of the Philippines, kauban ni si Sir Padilla Pagidlas dito tanaw sa ilang Grace, Engineer Grace Katubig sa GLC Construction sa Kiwalan, Iligan City. Maayong udto Pupud Bruda. Oh, minaw ler by Rexon. Di ba na kunin by Rexon?
Rexon mo ako sa igit pud Pamiro no ang atong kagawad diya sa barangay Santa Filomena Pamiro si ada kagawad da Idi Consolacion. Kagawad Ed, kumusta? Kumusta siya diya? Ang atong kuan diha, ang atong barangay captain, kagawad Kapitan Edita Palafox. Ya, O kana mga opisyales sa barangay, basin makasuroy ta diha. Mayong udto dito ta kagahapon. Of course, salamat kaayo dito pud kanunay naminaw nato sa Mrs. Inday Juana Katubig, ang pinalanggang mama ni Eric Katubig, ang husband ni Engineer Grace Katubig. Nay maayong udto diha. Salamat kaayo sa kanunay pagsunod ning atong tulumanon. Rexon Tanillo and family sa Suarez, tanang taga Suarez, ug sa Baltasar family, wala ba takadto sa birthday ni Ma'am Tisay Baltasar na adtong Sabado. Miss out ra ba nato? Birthday po tumanggod sa akong Brad Eliver Kimco. Belated happy birthday Eliver Kimco. Yero naghantag hisgutan karon. By the way, nakigaway kagahapon si Manny Pacquiao. Bisan pa man wala niya makuha ang belt, wala po siya manaugon sa puntos, pero nagpabilin siya, no? Ingon ni ana ang usa ka di ba? Great athlete, no? Great boxer. Yeah. Bisag mapildi ka sa puntos pero magpabilin. Ipakita ang niya respeto sa katawhan. Mao man na ang dula, di man kinahanglan mudaog ta kanunay, di ba? Ang importante, you play it well. You play it the most extraordinary way, the best way you can. Mao na ang player, mao na kung mapildi ka, ang katawhan magpadabilin mo respeto kaning ang imong kalaban. Bisan si Mayweather ay respeto sa una sige man sa gayaga ni Manny, pagkahuman kayo sa kuyo, di makaya tagan ta, di makaya, pero gipildes puntos, no? That was the first respectful word that Mayweather gave to the most so far, ha? Gayaga man siya nga before galingon siya kanas Manny katong, I think that was 1 week before, kanas Manny kasi itong hapit makamumo niya itong agni away si Mandana asa to kasi nga to Mandana no. Mandana isa kana si Manny iparit ko ng Mandana ba klaro ng tawanan na kaya kay na nako, pero nakatilaw ta siya sa kupal pigadagandagan hindi ako puntos. Ang importante na Pamiro na gipakita naman niya ayaw yung the best niya away correct again sa pinaghanang magitan na boxer sa tubok si Mayweather na ay konfirmado lagi nga na ay kunoy injury sa iyang right arm, mao nang di niya magamit ang iyang katong every time ma-corner niya di na niya magamit ang iyang kusganon kay nga combinations. Daghang mga istorya nga di po mutugot kuno ang katong nga hatagan siya kanang injection para pain reliever. Pero sayo naman kung kayo ng mga istorya kung tildi na ta, no? Daga excuses ba, kapoy na ba? Ang importante, naning kamot siya, nakita sa katawhan naagapon. Hindi man po nato makita dito kusog sa sumbag Pamiro na naay so enjoy kusog maghapon kayo usahay man good, usahay kaning the violent aspect of boxing mo nang dominate sa hunahuna sa mga tao nga usahay gusto kita na imamumo, gusto kita nga na magkadugo, bitaw kita malingaw mo tingali nga gipangbuo usahay si Mayweather kay galagi tong daghan tong paggawas sige galago tong daghan dagko kay mga bayan mahal kay ticket kay fight of the century. Grabe ang media hype kwarta dito ulan ang kwarta dito sa fight with greatness, fight of the century, halos 1 million man tayo namo ticket ato tag 1 million, tapos ang expectation wala na wala na makita no nahimo na lang noong fun run atong paapilon si Mayweather sa handog ko sa kapwa organization ay fun run nyo maadto niya ni si Joel ni Maniro kay nagsolicit sila for the fund. It's a very laudable activity patong pasahon niya ha kining ilang anybody there nga gustong mo kuha na mo contribute. The handog ko sa kapwa shall be celebrating its 3rd year anniversary. 3rd year na on May 24, 2015. Handog ko sa kapwa is a non-profit service organization that caters to the poor and the needy constituent of Iligan City. Feeding niro dito sa kiwalan niro, kita nimo sila dito niro atong mga member sa handog nga maogyoy nag-assist dito sa sila gyoy sa pag atiman sa mga pag-assist sa mga doctors, sa mga nurses, mga nurse sila dito nag-atiman nila ang mga senior citizens, mga kabataan.
And then here's the person you know having a generous heart. Generous heart, huh? May we ask for your kind donation to defray the prices for said activities and other related project of the Handog Ko sa Kapwa. More So- details, contact the undersigned through mobile 091655858858 or ay sila ikuan na ay, is this a website, no? Handog Ko sa Kapwa org. We look forward to hear you from you soon. Okay. Heidi Pagaling Solano, founding chairman, Miss Mary Jane P. Andres, president, professional group, and Miss Loeda Belondo, president, youth group. Fun run ninyo ron, May 24, 24. So ato ang sa puntahan Pamiro. 2015. Oh, Puntahan ato kana kay purahan ato ni. Kay para ni Spiro sa pag-sustain nila sa ilang mga charitable activities. Kay maunay kulang karon niro ang pagtagad sa labing mga kabus mga na to. kabos na ato mga So, kaigsoon. sa atong syudad mo na ato suportahan sa ginagmayng paagi kay usahay lagi tungod sa kalinga ng tingali sa politika ning atong mga leaders di na kaayo matan-aw ning mga panginahanglan. And we're happy that we have people and groups like this, like Handog Ko sa Kapwa, who take the cudgels, no? United Iligan, Kiwanis International, Rotary Club, no? Daghang kaayong mga civic organizations, charitable organizations dito sa Iligan. Tungod ingon niya nakabuutan ng Iligano niro, di na kinahanglang sweldohan pa, di na kinahanglang makaposisyon pa para mo alagan. So please support this activity. Handog Ko sa Kapwa organization. It's a non-government organization, professional group. Okay. Sahon tani ato mga text na may text. Okay, thank you. Okay. 34 minutes after the hour of 12. Mantos Pacquiao, Mantos Pacquiao. Awa na rematch na, rematch. Unaan lang yung mga daog lang sa Pacquiao. Sa mga kasing-kasing sa mga Pilipino. Daog gyud sa Pacquiao, daog gyud taw. Ay mo kaguol oy. Ang makaguol gyud ani kung nakapusta ka, kay kapildi gyud. Kitang di sugarol agoy. Lipay gyud ta. People's champs gyud. Mas daghan gyud ang suliyaw ni Manny Pacquiao pag human sa away. Ug ang kambuhider budo. Sa lang ha, kayut lang. Nalibog ko sa daghang kayong mga issues na turo niro kay daghang nangutanan to kumusta na kunong investigasyon adtong in town Mr. Marikit nga nakab sa Kinabuhi City Hospital kay wala matiman atong tan-awon atong tawagan si Dr. Fen Ubial ato sa paminawon ha niya kagahapon gikanta ning Buy Idlas ang asaron to okay kaniya kanta Buy Idlas iya kuno ning ipabati ni Konsehal Ubial para makatubag na unsa lang investigasyon ug unsa na may status naman to Mona Lisa Task Force karon diha nagi-create ni Mayor Celso Regencia to reform the city hospital niya mga kuan ra ba to mga contractual ra ba ito murag unsa kay estado ato nila ni doctor sa mga doctors. Ang may tabo ano what will happen to that during the period of the suspension? Saka to daghan tagi pangutana. Kuan po na sa Panyero do na po mahimo na suspension sa gyapon sa mga task force nga gihimo. Yeah, na autopsy na ang lawas and then gimanduan man to nga imbestigar dito sa City Hospital katong maong kamatayon atong paminawon. Saka nay tabo, minawon sa ato. Mona Lisa, muna nas ginhawa. Kagahapon, mura nagtaligsikan naman unta ka. Gipanuhot, gihilantan ka Mona Lisa. Gipa-admit ka sa ospital, labihang gwapuha. Ga-smile ka pagahapon, Mona Lisa. Ngano karon gasulirap naman imong mata. Ngano ba Mona Lisa masig sa hospital maulian kara. Mona Lisa ayaw kabalaka. Kauban mo nga pasyente ayaw tanawa. Dati nga na ugaudhat Mona Lisa.
Hinay-hinayalag piyong imong mata. Wapong murgi ayaw tanawa, Mona Lisa. Masin sa pagmata, maulian kara. Kung membro ka sa PhilHealth, libre ka sa tambal, Mona Lisa. Apan ang pangutana, nganuman nga ang oksigen, nahutdan man og hangin. Konsehal Obial, maluhi ka kadamo. Panlabanan mo kami. Ang oksigen na hutdan man og hangin, dili na mausab kini. Kung sa lubian, baloy sa kadamo. Panlabanan mo kami. Ang oksigen na hutdan man og hangin, dili na mausab kini. Mohari ang dautan, kung dili mo tingog ang katawhan. Tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Kini si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagduyog sa damgo natong katawhang iliganon sa usa ka malinawon ug malangbuon nga syudad, diin ang katawhan nagkahiusa aron kabuton ang tinuod nga kaugmaran. Kuyog ta aron himuon ang bagong iligan. Salamat, si Attorney Ed Prospero. Kini si Attorney Zaldi Lim, President sa Integrated Bar of the Philippines, IBP Lanao del Norte Iligan Chapter. Moawag ko sa atong mga botante na magparehistro o magpa-update sa atong voters data sa COMELEC. Ang pagparehistro o pagbotar sa eleksyon mao labing taas ug balaang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahom aron himuon ang kausaban ug kaugmaran sa atong katilingban. Magparehistro kita sa COMELEC alang sa 2016 elections. Ato usab nga siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa COMELEC. Kay dili gihapon makabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters with the 2016 elections. Let us make our votes count. Let our voices be heard. Thank you. Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Ang kapobrehon dili babag sa maayong kaugmaon. Ginaaghat ko ang mga ginikanan, labaw na ang mga kabatan-unan sa atong syudad sa Iligan nga maglikay gayod sa ginadiling droga kay makapatay kini sa lawas og sa kaugmaon sa pamilya og kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Kini ang inyong ubos na alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement, magaingon kaninyo habang may buhay, may pag-asa. Attorney Ver Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Salamat kayo sa DOJ Construction Zone 12, Bagansilang Iligan City, pinahagi ni Mr. David Sovilla. Mr. David Sovilla Alfano, mayong utuday ni Mr. and Mrs. Pepe Torres Manuel, mayong utuday atong mga amigo diha sa Purok Palkata man tingani, no? Diha ba sa Carbide Village ba ni Rono? Mr. and Mrs. Pepe Torres kanino nominaw nato gid karon. Kada hapon ga ipod mayong udto ay ni Madam Lady Bird natay tigpaminaw din atong harana sa hostesya na buidlas ni Roba dayon na heart attack mo siya ni Ron, heart attack. Na heart attack siya unya nanguli ko ng iyang mga anak from Ireland, from London, nanguli dito nangita kagabi adtuan namang buidlas kay nangitan amang harana ang buidlas ingkantag apil naulian sa heart attack
Nauli na. Madam Lady Bird mayong kuan. Nasa sanitaryo. Adventist Hospital man sa Adventist. Get well soon, Madam Lydia. Get well soon. Mabalik lang yung pangaranan ni mo ha. Get well soon. Tawagan na po si lain na po ron. Kadungog na kadtong gikatap sa social media nga audio nga katahapan nga mga nga tingog ni Melchor Alquisula. Nadungog na ko panero. Nadungog ko. Ya, but iya ba kag gyud mo tung gusto mo kong tawagan si Melchor Alquisula pagkakaron pod. Tawagan po nato og kanang makuha po nato ang iyang we still have 10 minutes o sao na to ni nga accommodate ni si Melchor Alquisula. First thing first, pong tawagan niro tingali pagdayon tapos sa atong program karon niro ang katong number mo gihatag ba sa Commission on Audit. Fraud Action Unit of the Commission on Audit. So imong tan-aw nyo, ikaw mo din nag-istorya dito, dugay pa kato ilang review, under review man kuno ang cash donation sa Sendong. Sa akong pangagpas paniro, tungod sa kadaghan mo sa mga reklamo paniro nga gikan sa nagkalaing dapit sa atong nasod ano. Doon nagpuli-puli kini karong atong komisyon chairman sa Commission on Audit. Atong nahinduman dili naman karon si chairman Heidi Mendoza no, si acting naman to siya og nandun na kami bago karon nga chairman sa Commission on Audit kan naka-assume na ba? Naka-assume na si Attorney Michael Aguinaldo Panero. Okay. Ang Deputy Counsel sa Legal Counsel sa Malacanang Panero. Yeah, okay. But we hope nga di na magdugay. Siguro tagaan kini nila og siguro attention Panero gani kan nag-ato kining ginawa og tawagan na to si Kuanyero, tawagan na to si salamat kayo sa Crisca Garments, Tita Tanis Lempo ang Chicken House. Salamat kay Mr. Jeffrey Upunda sa Bantay Justisya. Salamat po kayo sa Joseph St. John's Barbershop and Beauty Shop. Thank you very much. Atong tawagan si Dr. Upial. Update lang. Unahon tani kay health ba ni life ba yani? Unahon ta gining issue ni life and death issue ni City Hospital sa atong mga kabusay, di ba? Maunay ko aniro, maunay problema sa atong City Hospital. Abin nyo sa kining City Hospital sa Cagayan de Oro, diba? Sa Northern Mindanao. Kining Northern Mindanao nyo. Grabe. Do you know nyo nga ang mga opisyal, mga konsehal sa hello Doc, maayong udto. Yes. Maayong udto Doc. Mayroong buntas. Nanawag minimo Doc kay Ang report si Dr. Cabiral ba ito kang marikit. okay. Nagpa-xerox ko attorney. Karong hapon tayo sa mga hatag. Okay. 3 Sige. o'clock. I will have a copy of the report sa hospital. Very good. So I'll give you a copy. tawagan ti kaugma para sa update ana Doc no? Oo. Doon na Marikit lagi ito. Kato ka marikit. Kauto kang marikit. Oh, yes. Ang hapon lang kopya. Sige Doc, labay ako. Ato lang iklaro Doc. With the assumption of these acting officials now, bago ang atong mayor, during the preventive suspension, what happened to the activities of the Mona Lisa Task Force? Mona Lisa Task Force, the attorney Benedictus is still with the city, di ba? Yes. Then, before the exit of Mayor Hencia, I told him to submit the task force report. Okay. Unfortunately, until now, wala pa yung siya kasubmit sa kompleto. I see. So, bali na humana po ang investigasyon, ang report na lang po ba na? Yan naman ang sulat. Nakapunta akong pala to together with the consultant sa City Mayor's Office. Kato sila si Dr. Hermites and Sir Bernardo nga nag-assist now sa Task Force Mona Lisa. We will continue and submit the same to Mayor Marso. Okay. Kaya naraman gyapon ng mga personalities involved. Naraman diyan sa hospital. Yes, exactly. So, bali Doc, with the submission of the report, mahuma na tong mission, ang trabaho sa Mona Lisa Task Force. Oh.
to make the necessary ilabagi forward Yes, to implement or or make something commission. Isi, doon ang mga nila pilot. Sumoto. Until now, attorney, wala kami kadawa sa Sige, Doc. completed report. Okay, basin matawagan po na ko si Attorney Paing Benedicto sa ani. Thank you. Sige, Doc. Murag mobile ka, putol-putol ka, Doc, ah. Yes, Sige, Doc, tawag mo nila ko sa Sige, baba. sige, attorney. Lamat tayo. Sige, okay, thank you. Okay, live, nakauban na to, Dr. Fen, Councilor Fen Ubial. Attorney Ver Kimco, ang Tingog sa Iligan. Tingog sa Iligan. Ang oxygen na hugdan man ug hangin, dili na mausab kini. Kung sa lubian baloy sa kanabo, panlabahan mo kami. Ang oxygen na hugdan man ug hangin, dili na mausab kini. Yung nakalabig hilak bo, ang nanang report. Kung matubag na nanang report, buhay tayo buhay last lagi kay ang oxygen at naghangin, Nana report, i-release na rin hapon ni Dr. Liberal, mugawas na ang resulta, and then kung na ay mga sayop initiate na lang tayong mga kaso sa baka. At least makita, number one, tanawon unsay tinuod, di ba niya Pinahalang magawa ang kamaturan. Tanawon ta nga nasatisfy na si Boy Idlas sa iyang sentimental kay nga awit. Mona Lisa song for Mona Lisa Hospital. They just lie there and they die there. They just lie there and they die there. Sabi ito sa itong tawagan na ko sa niyo ha. Okay, kumusta? So may balita niyo So may balita. Kumusta man? Kahit ito na yung Sabado Paniro. Nakita mo dito ang itong Green Brigade, 200 street sweepers. Green Brigade na naglimpyo sa Barangay Tubod at nakauban ni Boy Idlas. Salamat kaayo. The morning up to noon dito punta sa imong teritoryo. Wala kita maka-apil Paniro kay gumikan natin yung Sabado. Gipugayon ang ika-7 nga grand reunion sa Alcantara Group of Companies mga kami kawami sa trabaho dito gipahigayon sa Hulsen Clubhouse sa Mapalad. Okay. Dito daghang kay ami atin dito sa ang among presidente si Mr. Tomas Alcantara. So bibo kay ang Bali reunion. Kaluhukan nga Asa naman maingon ang mga trabahante niyo daghan to mga ang uban na trabahante ang uban nag-retire naman ang uban sad nasa nakabalhin og mga laing trabahoan pa niro. Okay, salamat kayo. Okay, sige Jiro, paabuta kay atong tawagan ron Melchor Alquizola. Kini si Attorney Ed Prospero sa Call for Justice. Ako nagtuyog sa bangko na katawhan iliganon sa usa ka malinawon o malangguon nga syudad. Diin ang katawhan sa ang kaputon ang tinuod ng kaubaran. Tuyog ka ang atong iliganon. Salamat, Attorney Ed Prospero. Tuturo na to ang bago Si Attorney Zaldilin, President sa Integrated Bar of the Philippines, IDP Lanao del Norte Iligan Chapter. Mawag ko sa atong mga botante na magparehistro o mag-update sa atong voters data sa Comelec. Ang pagparehistro o pagbutar sa eleksyon ay labing taas, wala ang katungod sa katawhan. Kini mao ang atong gahon aron mo ng kausaban o pagbaran sa atong katulungan. Magparehistro kita sa Comelec alang sa 2016 election. Ato usab na siguruhon na kompleto ang atong biometrics data sa Comelec. Kay dili ginhapon nakabutar kung kulang kini. Maghiusa kitang tanan alang sa bag-ong iligan. Let's register as voters for the 2016 election. Let us make our votes count. Let our voices be heard.
Maayong adlaw kanatong tanan, kini si Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Ang kapobrehon dili babag sa maayong kaugmaon. Ginaaghat ko ang mga ginikanan, labaw na ang mga kabatan-unan sa atong syudad sa Iligan nga maglikay gayod sa ginadiling droga kay makapatay kini sa lawas o sa kaugmaon sa pamilya o kaugmaon sa atong mga kabatan-unan. Kini ang inyong ubos na alagad, Pastor Kokoy Sabare sa Iligan May Pag-asa Kapa Movement. Magaingon kaninyo habang may buhay, may pag-asa. So, minuto sa dili pa ang alauna. Ready kuno ko sa kuan Lex, ha? Ready lang kuno ko atong katunga audio Lex kay pag makontak na to sa Melchor, si Bay Melchor, si Sir Melchor, our former chief of staff, ato sa pangutanon. Pakonfirmar na to, no? Kay hangtod na mo angkon adto, mura to audio ra gid siya. Audio ra siya. Ang iyahang evidential value i-confirm. oh dili puta magayong iya gini. Okay, dali ra ba wilo ni publisino lang daan 1,000 voices, di ba? Dali ra pag awat tingog, di ba? Pero basig iapod good. Now na to. Now na tawagan na to si Melchor Alguizola. Garing. Okay. Telephone number. Melchor Alguizola. Hello. Yes, sir. Hello, sir. Kumusta man? Naka-live ta karon sir hagang may sa Sir Melchor, naka-live ta karon sa tingog sa Iligan, no. Ako kan tawagan kay makahatag pug kag kuan baling mga pasangil on the air bitaw nga na ako ni audio gipakatap sa social media nga imuha ko ni tingog. Hello, sir. Unsay kasulti nimo, what can you say about this? Kining nakuno kay tingog, kining tingog gipasangil ni, no? So akong giingon nga unless it's confirmed by the person allegedly accused to have stated this, dili puta mo tuwa ni unsa ni ka kuan, Sir Melchor? Unsa ka tinuod? Actually, attorney, this is more of karang ni ang personal nga mga vindication or personal nga condemnation about may kuan ako ang pagkatao ug sa ako ang ang pagpataho sa city government, no? Yes. Right from the start, I keep on telling that for those who know me, I am very much loyal to the institution, and then I have to be loyal to the person who give me the opportunity to work with the city government. Yes. And with that, I remain a political animal, you know. Maumana akong expertise, that's my cup of tea, and that is also my exposure right from the start. So there are conversations I've made with some friends, no, with their politician or personal friends, asking me on what is my view with regards to the political turn of events in the city, and I give them an objective point of view. And this happened in a private conversation, and this private conversation has nothing to do, nothing against with someone or especially the mayor, the incumbent mayor who appointed me, because I just give them an objective point of view as to how to make their decisions while they are doing their job. So wala man magpasabot nga kung chief of staff ka ni Mayorihan, hindi na ka makigistorya sa uban nga mga konsehal, mga opisyal. That does not bar me, and in fact my communication and my engagement with these people in the legislative department is more of official function and not of my own personal capacity. Okay. So yes, the pagkauman during the time there was this of course the pressure coming from the civil society, and then how are they going to deal with this? I kept on telling them that the people are demanding their share. If you are going to go against these people, the people now becomes your enemy and no longer Mayor Rehesha. And that is a sound analysis, and that is an objective point of view. I kept on telling them, you know, every day in my life, in my existence in the city government, I play politics. That made me political player, because I play with the people who are politicians. I work with the department head, the career service personnel, and of course the civil society and all others who have different political interests. But I have to keep my loyalty intact to the person who appointed me, and of course to the institution I work with. And I don't think there is something wrong with that. The content of the conversation in itself, even the act of conversing with someone who is working for the city government, there's nothing wrong with. And I just don't, you know,
know why. All those things was taken all against me. Bali, but pasabot, you're just I mean, this audio is just being taken out of context. Nga, I'm meaning when in fact you are just making a conversation and is relaying what you believe is truthful to the other party. Yes. Yes, and I have to do that because I need to be objective at all times. I need not to politicize my function. I need not to politicize my duties and responsibilities because after all, it is not politicians' money. It is people's money who paid me. Okay, by the way, okay, go ahead. You. So, lang, I just don't really understand. And one thing is that good that this is the first opportunity my side is being heard. And thank you also for giving us that opportunity to hear your side. Kaya, I mean, there are things that are internal with us na pod sa part ni Mayor Rehencia, and there are also things na kanang personal na pod with some of my friends, and my friendship to these people should not be taken against me because on and off politics they're all my friends. But it should be, I think I should be judged and condemned according to my performance as a public servant, not according to my affiliation. By the way, sir, go ahead. That is the tough challenge I really wanted to pose for. My side has never been heard. I never given a chance to explain. But now you have this, and I am very much thankful with this opportunity. But one thing is sure, I remain professional. I remain loyal to the institution, and my loyalty to Rehencia, as it used to have been, will remain intact. And because I keep on telling them that I am very much loyal to what job has been given to me. And I give justice to the single centavo that the city government and the people of Iligan has paid to me. If they are going to take it out of context to serve their personal desire, to their political interest, or whatever interest that they may have, well, that's their call. I even contemplated on filing a case against these people in violation of course, Data Privacy Act, the Anti-Wiretapping Law, and violation of the Civil Code of the Philippines. But for me, it doesn't help perhaps. I am just waging more enemies rather than friends. So I'll pray for them. No, I hope they understand that they violated my right, and they violated my right. They trampled my dignity as a person, and they did that wrong to me. In fact, still keep quiet. So, karon, it's now confirmed. It's a private conversation. Now, and you confirm that is your voice. So, karon nga nasayod ko, di na ako to siya i-play nga audio sa akong level because I know it's a private conversation and recording a private conversation. Confirmed na nga private conversation. Private conversation good siya. And then, by the way, sa di po ko malimot, who is the other party nga ginatawag og Fred Xiao? I just keep it to ourselves. I just keep it to myself. Okay. So, ingon na lang sir. Salamat kayo. By the way, asa na ka sir? Doon na mo kung ingon nga, in what napagyapon ka sa city government ka? Or are you already out of the service from the city hall? Well, there was this rumors na I said that Mayor Rehencia executed a termination order for me again sa ako ang services, or that was Friday daw, but last April 24 Friday until about 7 or 8 in the afternoon I was still at the office until these scenarios happened. I was also so sad to know na I was there. Why not talk to me and I should have been accepted gracefully without any grudges at all, because after all, the pleasure of the appointing authority is what determines my existence. Still, I do not receive any formal communication. Be that as it may, I have to take it to that possibility, and of course, I have to face it. And if that's the end of my engagement with the city government, then so be it. Let's look for another professional venture. So wala pa kayo nadawat na nga termination letter or wala po kayo resignation formal? I do not make my resignation. But you are no longer reporting. What you are no longer reporting with in your? Well, I for the past 3 days, I said I have to cool down all this the heights of emotions and all this confusion. I plan to file a leave of absence in the next succeeding days. But that's no longer material if I have this termination letter. But sir, last question na lang ni. Unsa man yung hinungdan sa bali
as meaning the parting of ways, meaning kining hitabo karon nga wa na kamo report, you called off, wala pa termination. Is this the reason nga dunay nag-wiretap sa imo dayon na taken out of context ini imong gisulti, or there are some other reasons that strain the confidence between you and the mayor? Well, that's one thing that I do not really, or I do not also understand. I think it boils down to what we call political cannibalism, with the various and complex interests working within the circle of the team. And you know, this is what politics after all. You know that. Yes, sir. This is I know. This is what politics after all. The different interests, different parties, Exactly. different favors asked, Yeah. and of course you have this kind of person, objective, firm, and of course he knows the craft, so they cannot make their way out of it. So we would rather get rid of this person, and for us to pursue whatever interest that we have. And I am also happy with that, because at least with grace and of course with utmost objectivity and professionalism, I must get rid of a very tough position, very tough challenge. Correct. And with again, I keep my integrity intact with me. And Yes. Okay, so that's what yeah. good about it. Thank you. Salamat kay Sir Melchor, no? Mr. Melchor Alcazula. At least we got your side. We got your side, and the Well, public. salamat po kaayo, attorney, and Yeah. I hope na kanina ang this shade of light will also enlighten some other parties. Yes, thank you, Mr. Salamat. Melchor Alcazula. Salamat. Salamat live ikaw ba nato, no? For the first time nakahatag sa iyang bahay ni Mr. Melchor Alcazula. Alcazula. Melchor, wala tayo panahon. Pakihan, sayang. Padayon ni Pasig ma-reply ni Manilix, no? Scope ni siya. Lahi din ang silingan ta niro, lahi ng silingan ta, tubagon kita dayon. Mr. Melchor Alcazula, the Chief of Staff, matod pa niya, wala siya nadawat nga resignation letter, wala po siya, wala siya nadawat nga termination letter, wala siya resignation for the last 3 days, he called it off. Tingali making options, pero sa dagan siyang istorya murag mugawasan ni. Leave of absence muna. The Leave of absence The confidence is no longer there. Nag-leave of absence. Nag-leave of absence. Nanyo no, niyaman ta ka matuuran mga atong tuyo dire makalimot May 24, no. Handog ko sa kapwa fun run. Handog ko sa kapwa. So kamo diha, tabangan nato ni kay this is a very laudable project na kinahanglang hugupan nato ning tanan aron sa inyo na matuman ang konsepto sa social justice nga ang tanang kabus kinahanglang daghan diha sa atong kasing-kasing. Di ba niyo? Okay, so niyo. Salamat kay niyo. Moadto niyang handog ko sa kapwa nimo niyo ha. Sa imong buhatan. Ato lang suportahan po niyo. Ato na. Kay padalhan na laudable kay na mga kalihukan po niyo. Thank you. Salamat kay niyo. Wala na tay panahon kay igsunan. Kauban nato si Attorney Ed Prospero, si Attorney Ed Prospero, si Attorney Saldi Lim, ha, mga higala. Mao gini akong kauban kanunay sa daghan kay mga paningkamot sa hustisya. Pakyas man kita pero consistent kay mga tawhana. Without them, dili tingali ingon ni ana ka kusganon o ka energize si Attorney Kimco sa pagtabang sa atong katawhan labi na sa hilisgutang panaog-daog og inhustisya. Di nato matawagan na ang ombudsman, ang Fraud Action Unit pagkakawa na tay panahon, no. Suko na ni si Engineer Felix Talasan ang atong technical partner pagkakaron. Milapas ta. Kini na usab ang imong kauban sa hustisya si Virgin ko. God bless. Praise God. Inyong debate si Attorney Vert Kimco, ang tingog sa iligan. Tingog sa iligan. Hangtod sa sunod higayon. Tingog sa iligan. Pagkadaghan sa himata nga nangandoy pang matulog kayo. Inadabati ang usa ka binayran nga programa. Ang mga pulong ug gunahuna nga giluwatan sa nagdumala, iyan lamang ug walay labot ang mga kawani ug tagdumala ning sibihan RMN Iligan. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. RMN Drama presents Kini ang akong suliran.
Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Ako si Dr. Randolph Marana Libres, nga mo paambit kaninyo sa solusyon sa mga problema hilabi na sa punto medikal. Ug ako usab si Attorney Elaine Bathan nga motabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Ang akong suliran. Kini